Game tayo ah. 1, 2, 3, go. Yo, Jay Veterano nga pala o mas kilala bilang Jay Villamide ng Tanza. Yon, nag-umpisa akong sumali ng TBS 2008. Ayan, galing ako sa hanay ni OG Sacred ng Velasquez Tondo. Nagtulak sa akin na sumali ng TBS, syempre, way back 2008, 2007, 2009. Ayan, sobrang gulo ng kalye noon eh. So, ang hirap maglakad ng mag-isa ka lang. Syempre, kailangan mo rin ng grupo na masasandalan mo pag napagtripan ka sa labas. Siguro hindi na ako magkukwento ng kung ano-ano pang pangyayari noon. Siguro isa na lang din sa nagtulak sa akin na sumali nga ng TBS is yung saya ng tropahan, yung tambayan. Kasi ano lang ako nag-iisa akong lalaki sa bahay eh. Puro babae yung kapatid ko. So parang mas naganap ako ng mga kapatid na lalaki sa labas. Yun, simula nung pumasok ko ng True Brown Style, ayan, medyo naging makulay. Sobrang kulay nung naging buhay ko. Masaya, malungkot, madaming experience. Siyempre, nandyan na yung malalagasan kayo ng kaibigan, mawawala, makukulong. Pero siyempre, marami rin naman tayong natutunan dahil dun sa mga pagkakamali natin na yun. Na ayaw na nating ulitin at ayaw na rin nating ipasa sa mga makabagong henerasyon. So yun, from 2008, 2011, naging inactive kami sa TBS dahil sa mga pangyayari. At medyo nabago na rin yung uso hanggang sa napunta tayo sa iba't ibang klase ng trabaho. Ayan, call center, pagla-live selling, hanggang sa nakilala ko na ulit na nagkita ulit kami nila OG Sacred. Nagkita-kita kami sa isang event, nagkita-kita kami sa mga ibang investment. Hanggang sa naisipan namin na magtayo ng TBS dito sa Tansa, mga 2003. Ayan, 2003, November 6. Ayan, inumpisahan namin yung TBS dito sa Tansa at ngayon, ganito nakalaki. Yung klase ng pamumuno siguro na ginagawa ko dito sa hood, medyo mas makabago siya. Kasi nga, gaya ng sinabi ko kanina, ayoko nang ipasa kung ano man yung mga naranasan namin noon. Hindi naman namin sila tinuturuan na wag maging gangster. Hindi rin naman namin inaalis sa kanila yung saya ng kalsada. Pero syempre, mas maigi pa rin yung tinatapik namin sila pag alam na naming sasablay sila dun sa ganung klase ng desisyon. Hindi na kasi pwede yung katulad dati. Napakarami ng CCTV ngayon, napakaraming cellphone na magaganda. Na isang tutok lang sa'yo, kitang-kita na agad yung mukha mo. Unlike before na, putya, kahit anong gawin mo, pwede. Mambato ka ng ganito, magpaputo ka ng ganyan, ayos lang yun eh. Ngayon kasi sobrang hirap na ng sitwasyon. Napakarami ng restriction, napakarami ng batas na pwedeng ikapahamak ng mga kabataan. Siguro yung mga experience na nagpasakit ng ulo ko, siyempre, nung unang tayo namin dito, way back 2023, feeling talaga namin, bumalik kami sa sa mga makalumang estilo eh. Parang ang daming nagkakagulo, parang hindi ma-manage ng maayos. Pero syempre, inadapt na namin yung mga makabagong technique ngayon kung paano mamalakad sa hood. Nung una kasi, biglang nagkakagulo na lang, magbabayad ka, syempre. Usually kasi dati, wala namang barangay na nagaganap eh. Ngayon kasi, pag konting gulo lang, barangay agad, pera dito, bayad doon. Parang yung mga nagpasakit ng ulo ko, yung mga bayarin kasi nung una hindi naman sumasakto yung pondo nila. So bumubunot ako sa sarili kong bulsa para lang may absuelto ko yung mga homies ko. Ayun, ako as OG kasi more on paluwal ako eh. Kasi yung mga pondo ng kabataan para naman talaga sa kabataan yan eh. Tsaka never akong humawak ng pondo. Hawak lang kami ng pondo pag i-remit na nila yan buwan-buwan. Pero lahat yan nakadetalye, detailed, may pirma kung magkano yung ni-remit. Kumbaga sa panahon ng pangangailangan yun yung mga nauhugot ng kabataan eh. May sakit yung nanay, sakit yung magulang, na-aksidente. Yan, paunti-unti nagbibigay kami dyan. Pero hindi namin inuubos lahat. Kasi hindi lang naman sa isang pangyayari dapat maubos ang pondo eh. Dapat yan ay ma-manage nyo ng maayos. At yun yung medyo sa tingin ko na okay dito sa amin sa hood, pamamalakad, paghawak ng pondo ng tama ng mga kabataan. Dapat yan hindi yan ginagamit sa pansariling pangangailangan. Dapat yan para sa kabataan talaga. Yun, siguro dito sa amin sa hood, kasi bago pumasok ang mga kabataan dito, talagang pinapaliwanag namin maigi kung ano yung papasukin nila eh. For example, regarding sa pondo, yan, mga number one issue yan. Pagdating kasi sa pagsali ng kabataan, papaliwanag na namin na mayroong pondo dito kada buwan.
Pero hindi naman ibig sabihin nun na pag sumablay sila ng 1 buwan, DA na kaagad. Pinapalagpas natin yan, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan. Pero kung talagang binabaliwala lang ng bata, it's either pagsayawin ko na lang sila sa court o talagang doon na darating na ma-DA sila or worst case scenario, ma-jump out sila. Siguro yung worst case na-experience ko sa pagpasok ng gang, yan yung uso pa yung mga alay lakad eh. Tapos, magdadala kayo ng mga kanya-kanya ng flag. Kasi nauso talaga yan. Mga 2008, usong-uso na yan eh. Yung kulay-kulay. Hindi naman sabihin na natin, ayaw na nga natin ng ganun eh. Ayaw na natin ng kulay-kulay. Hindi na namin sinusulong yan dito. Pero nung mga panahon namin, usong-uso yan. Tapos, ayun na, may dala kaming flag, may dala kaming kanya-kanyang kawayan kung anong kulay yung bitbit namin. Tapos nagkasalubong kami sa isang simbahan na halos ang daming nadamay. Yung siguro yung parang stampede yung nangyari na halos parang dagundong ng eroplano yung tunog ng takbuhan ng tao, sigawan, putukan. Tapos makikita mo sa balita, makikita mo na ang daming nasakta na hindi naman gangster, may mga bata. Parang nakakakonsensya kasi yung hindi naman dapat kasali, nadadamay sa laban ng dahil lang sa mga kulay-kulay. Siguro ang mga magandang natutunan ko lang naman sa experience ko na yun eh. Huwag kang sagasa. Huwag kang sagasa sa lugar na pinupuntahan mo. Kumbaga, bumusina ka pa rin kung sino yung mga nauna dyan, kung sino yung mga lihiti mo sa lugar na yan. Makisama kung kailangan makisama. Tapos siguro, ibang natutunan ko pa is, huwag laging init ng ulo yung pinapairal. Kumbaga, matuto ka rin kontrolin yung emosyon mo na which is yung isa sa pinakamahirap din mag-control ng emosyon ng isang lalaki. Lalo na binatilyo ka, gangster ka, membro ka ng gang. Yun. Bakit nga ba si OG Sacred? Bakit nga ba hindi? Hindi, syempre, naman yan eh. Kumbaga, nung era ko kasi, yan yung putok na putok yung buhay ng gangster. Kahit saan ka pumunta, kahit saan ka tumambay, buhay ng gangster. Kung it's either hindi buhay ng gangster, krusada. Pero si OG Sacred kasi yung mas naging malapit sa akin eh. Si OG Sacred yung mas nakasama ko sa tambayan. Si OG Sacred yung mas nakakausap ko. Ayun, halos di naman kami nagkakalayo din ng edad. Tsaka yung saya ng, halimbawa, pag nasa tambayan kami, yung saya ng kwentuhan. Yung saya ng pagsasama. Doon namin sa kanila nakita eh. Ayun, maipapayo ko lang sa lahat. In general na lang, siguro, huwag tira pasok. Pag-isipan nyo lahat ng bagay na gagawin nyo. Kasi hindi naman lahat ng bagay kaya nyo lusutan. May mga bagay dyan na mapapasok kayo na mahirap lusutan. Kailangan nyo ng malaking pera, kailangan nyo ng ganito, kailangan nyo ng ganyan. So, ingat-ingat lang palagi. Tsaka yung mga pambabash nyo sa internet, mga kung anong pang-hate nyo dyan sa ibang tao, isang tabi nyo yung mga yan para positive lang. Mas positive energy yung pumapasok sa inyo, mas positive yung pasok ng pera. Yun lang. Yun, syempre gusto ko lang i-shoutout ang hood ko, Velasquez Pride. At syempre, shoutout sa OG kong mahal. Yun, syempre, shoutout nga pala sa roots namin. Ayan, Solis Trus, kala OG Levi's. Ayan, syempre, kala Mami Ange. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Velasquez Pride. Syempre, shoutout din sa mga kosa kong mahal. Alam nyo na yun. Boss Jeff, Mayor Jeff White. Syempre, sa lahat ng bahala na gang, mga balanjing. At syempre, shoutout nga pala sa hood ko, sa lahat ng homies ko. Ayan, Tansa Hood, Velasquez Pride. Alam nyo na yan, basta Tansa. Boss J lang. At syempre, supportahan natin, Kwentong Kanto. Ayan, marami kayong matututunan dito. Iba't ibang klase ng tao, iba't ibang klaseng trip. Supportahan yan, ayos yan. Pag binaril ka sa ulo, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. Pag yung tropa nyo dinuko, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. Bawat putok kay umuugo, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. At pag tayo nagsalubong, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. Kinukuha ko yung money kasama iyong wifey. Huwag kang magalit kasi lame ka just like your daddy. Licky on my side, just look into my eyes slowly. I will shoot you in your face without a motherfucking hesi. Ganyan ako pag umalaw, lahat napapavaw. Down, sige